Sabi ni Ping Lacson, abangan natin at magkakaroon ng fireworks dito sa Senado kahapon. At nagkaroon nga ng fireworks pero hindi ito kagaya ng inaasahan niya. Nagkaroon ng revelasyon si Senator Amy Marcos. Actually, dineclare niya na ito noon tungkol dito sa plano na charter change. At ang magandang pag-obserbahan natin dito ay kung paano nag-react ang mga senador kagaya ni Tito Soto. Panuorin nyo ang kanyang reaksyon dito. Nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Dito nga sa mga pahayag ni Tito Soto, may mga bagay tayo na dapat na pagtuunan ng pansin. Una dyan, ang una sinasabi niya, ang kanilang meeting ay aksidental lamang, pero ito ay tungkol lamang sa golf. Pero sa pagsasabi niya nito, inamin niya na, fact number 1, mayroong meeting. Pinag-uusapan na lang natin ngayon, ano yung pinag-usapan? Sabi niya, ang pinag-uusapan lang daw nila ay tungkol sa golf, yung mga golf clubs. Pero later on, kinumpirma niya na meron silang mga pinag-usapan ng mga proposal. At ang justification niya na dito, hindi porkit impropose, ibig sabihin ay tinanggap niya na. Ang ibig sabihin nito, totoo, mayroong proposal sa constitutional amendments. At yung proposal na yan ay nakonfirma nung dinagdag pa niya sa kanyang kwento yung pagdating ni Ping Lacson. Ngayon, andun na ngayon si Ping Lacson sa meeting. Again, ang justification, bakit nandun si Ping? Dahil aksidenta lamang daw uli. Puro aksidenta lang nangyayari. At dahil galing daw sa isang board meeting, mamaya pag-usapan natin yan tungkol dito kay Ping Lacson. Galing daw sa board meeting si Ping at doon nga daw, nagbiro pa siya. Tinatanong niya kung gaano kalaki yung Senado na bago, kung kakasya daw doon yung 36 dahil na senador, dahil ito daw ang proposal. Ibig sabihin, may proposal. Hindi lang ito basta diskusyon. There was a proposal on the table. At merong specifics. Hindi lang ito mga general discussion. There were specifics about the amendments na i-introduce dito sa Constitution. So ngayon, sa kada daldal ni Tito Soto, hindi niya napapansin, paparating na siya ng paparating sa katotohanan. Yung kanyang kasinungalingan, palapit na ng palapit sa katotohanan, gaya ng kwento noon ni Escombro. Now that we have already established that this is true, that there was a meeting, there was a discussion on the constitutional amendments, na sinasabi lang ni Tito Soto ay hindi daw siya paig sa Chacha. Well, nadinig na natin to, may mga interview siya, kamakailan lamang sinasabi niya, paig na siya sa charter change. Dahil nga daw sa maraming mga nagaganap sa ating bansa. So nakikita natin dito yung kaipokrituhan ng kanilang mga pinagsasabi at mga kasinungalingan. Pero dahil dito sa kadaldalan ni Tito Soto, pati yung kanyang kasamahan, ay kanya nang inilalaglag. Binanggit niya, dumating doon si Ping Lacson. Kinumpirma niya na doon si Ping Lacson. At mayroong diskusyon sila tungkol sa constitutional amendments, yung mga introduction ng amendments tungkol sa bilang ng mga senador. Kanya nga lang, pabiro nga lang daw. Yan. Kasi nga naman komedyante siya, kaya nagbibiroan lamang sila. Hindi daw seryoso ito. Well, nasa sa atin na ngayon to kung maniniwala ba tayo sa kanya bilang isang komedyante o bilang isang senador. Pero merong isang binanggit doon na noteworthy. Sinabi niya, nakita niya si Ping Lacson doon dahil daw si Ping Lacson ay galing sa board meeting. Well, as a general rule, ang mga senador ay dapat na mag-disclose ng kanilang mga business interest or mag-divest kung ito may conflict of interest. Hindi natin alam saang board meeting galing itong si Ping Lacson. Sabihin naman niya, wala namang conflict of interest dito. Well, noong 2022 up to 2023,
meron ngang pagpuna dito sa kay Ping Lacson kasi nung sa 2025 hindi niya dinivulge na siya ay naging director, an independent director of a prime infra ni Enrique Razon, na kung saan itong kumpanya nito ay nakakakuha ng malalaking mga kontrata pagkatapos sumali ni Ping Lacson dito sa board ng Prime Infra. At hindi niya yan isinulat sa kanyang SALN. But in the same period of 2022 up to 2025, pagkatapos ng halalan noon sa presidential election kung saan siya natalo, nag-increase ang kanyang net worth, yung kanyang kayamanan from 58.7 million to 244.9 million. Times 4, yung biglang taas ng kanyang yaman, nadagdagan ng 200 milyon halos yung kanyang yaman. Saan ito galing? Sabi niya sa mga investment niya sa lupa. Well, bakit walang nagtatanong kay Ping Lacson ngayon? Bakit nga si Sara Duterte na mula 20 years yung kanilang hinahanap sa kanyang salin? Ito 3 taon lang, 200 milyon. Napakahusay naman talagang kapitalista nitong si Ping Lacson para kumita ka ng ganyan kalaki. Well, usually nga, yung nasa SALN, yung mga iba dyan, hindi naman dinideklara. Baka nga mas mataas pa dito. But the fact of the matter is, ito ang punto ng pagdududa ng maraming tao ngayon. Yan bang board meeting na yan ay involve a company that he has disclosed in his SALN now? Wala bang conflict of interest yan with the government? So, parang in a way, itong si Tito Soto ay nag-create pa ngayon ng mas maraming tanong tungkol sa kanyang disclosure kay Ping Lacson. But in so many yung mga usap-usapin na ito sa charter change, simula pa noon doon sa People's Initiative, yung PI, natatandaan nyo pa ito noong 2023, puro mga kasinungalingan din ang sinasabi nila noon. Walang charter change, hindi kami yan, at yan ay inisyatibo ng mga tao, and then eventually it turned out that everything was orchestrated through the office of the speaker. But ang isda ay nahuhuli sa bibig na rin ng mga nagsisinungaling. At dito sa punto na ito, si Tito Soto ay huling-huli sa kanyang bibig yung kasinungalingan na sinasabi niya. Ang sinasabi niya lang, totoong may nangyaring ganito, pero hindi totoo na ito ang aming pinag-usapan. Pero eventually sinabi niya rin, actually pinag-usapan namin yan, pero joke lang. Masisisi ba natin siya? Bago siya naging senador, isa siyang komedyante. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala pa kayo sa kanya o hindi. Ang mahalaga, tayong lahat, tayo ay nag-iisip, tayo ay nakikilahok, at tayo ay nagsisipag-aral kasi mahirap pakialam ang taong walang alam. So God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.